Ang mensahe po na aking dadalhin sa inyo ngayon, matapos po akong hindi nag-preach for 2 Sundays. Before I proceed, let me thank you, the preachers, for the past 2 Sundays. Thank you, Brother Yuki. Thank you, Brother Erning. Okay. At purihin ng Panginoon sa bawat isa na nandito ngayon, lalo na sa ating mga first time na nakikita ko. Okay. Salamat at nandito ang tunay na diwa ng pagsamba. Amen? So ngayon po, ang aking topic na series na aking sinimula nung araw, last 3 Sundays ago ay tungkol po sa diwa ng pagsamba. Kasi po tayo po ay nilikha ng Diyos para siya isambahin. Hindi po ba? Yun po yung pinaka-main thing. To create worshipers. If you believe in God, that God created you to worship Him. Sa New Testament, nagkaroon po ng malaking pagbabago ang pagsamba. Sa Lumang Tipan, ang pagsamba po ay ginagawa sa templo. Nung sila po ay dinala sa Babylon, wala pong templo doon, pero pag sila nananalangin, nakaharap po sila sa templo, kahit wasak na po yung templo na winasak ni Nebuchadnezzar. Nung sila po ay na-captured, na-subdued, at dinala po sila sa bayan ng Babylon. At sa bayan ng Babylon, nag-create po sila ng tinatawag na mga synagogue. Kaya pag mababasa yung sa Bible, si Jesus ay pumunta sa synagogue. So yung synagogue po, na-create po yan sa lupain ng Babylon. Okay. So yung Babylon po ay, yun po yung present day Iraq. Alam niyo ba ibig sabihin ng Iraq? Iraq ay malaking bato. Iraq. Okay? Sabi ko din. Papatawalan po ng konti. Para, are you there? So yun po yun. Na ngayon po ay isa po sa tumitira sa bayang Israel. Nagpapalipad din po sila ng mga missiles ngayon, kasama ang Lebanon, mga Hezbollah, mga Houthis. Yan. Okay? So ngayon po, balikan natin ang tunay na diwa ng pagsamba. Sino po dito ang sumasamba sa Diyos? Pakitaas ang kamay. 1, 2, 3, 4. Ako marami. Okay, good. Pangalawang tanong, kayo po ba'y sumasamba ng tama? Sa Bible, maraming uri ng pagsamba. Ngayon, maraming uri ng pagsambang ginagawa at iba't ibang mga tao sumasamba rin. Hindi po totoo, Pastor, iba't iba naman tayo ng paniniwala, pero hindi naman ang Diyos na sinasamba natin. No! We may have common things with them, but there are so much contrast with them. There is only one way to God. Jesus is the way, not just a way. Meron po kasi mga preachers ngayon na nagsasabing hindi lamang si Jesus ang daan. Meron pang iba. Abay, kung meron pang iba, abay, bakit pa si Jesus nanalo sa lupa? At ipako sa krus, may iba pala. Ikaw kung si Jesus, bababa ka pa ba? Meron palang ibang paraan. Jesus is the only way. Sayang naman yung kanyang sakripisyo at ipinako sa krus, may iba palang paraan. Hello? Walang ibang daan, si Jesus lang. Pag hindi mo natagpuan si Jesus sa mundong ito, hindi ka magiging tagasamba ni Jesus. Let's go to John chapter 4, verse 23 and 24. Ito po yung sinabi niya sa isang babae na kanyang kausap na umiigib ng tubig sa may balon. Hindi na po natin babasahin, mahaba po yung kwentong yan. At sinabi ng Panginoon, kapag uminom ka ng tubig na binibigay ko, hindi ka na mauuhaw magpakailanman. Okay? At pagkatapos, sinabi ng babae, sabi ng aming mga ninuno, dito kami sasamba kasi nung bumalik sila galing sa Babylon, sila po yung nagtayo ng sariling temple, yung mga na-excommunicate, mga renegade, nagtayo ng ibang temple. So dalawa po ang temple nung unang panahon ni Jesucristo. Ang sabi ng babae, kami sasamba doon, sabi ng mga ninuno namin, sa Mount Gerizim. Pero sabi ng mga ninuno ninyo, sabi ninyo, dyan daw sa Jerusalem, ang sabi ng Panginoon, the hour cometh, na hindi nasasamba sa bundok ninyo at sa bundok namin sa Jerusalem. Mawawala na ang templong yan sapagkat ang Ama ay humahanap ng sasamba sa Kanya. Saan? Ibasa.
espiritu at katotohanan. Okay? So wala nang templo-templo. Alam niyo po ba kung saan nilipat ang templo ng Panginoon? There is a change of address. The temple of God was removed. It was devastated during the time of the Roman Empire in AD 70. It was reconstructed when the Nehemiah, Ezra, Zerubbabel, they came back from Babylon. And then after that, it was again destroyed. 30 years after Jesus went up to heaven, 30 years, more than 30 years, it was devastated, wala ng temple kasi nilipatan ng Panginoon ng address nung siya'y bumaba sa lupa. Nasaan na? 1 Corinthians 6:19. Dalawang beses ko lang dyan, in 3:16 and in 3:19. Yung sinasabi na, nasaan ang temple? Anong address ni Jesus Christ sa temple? Nasaan? Nasaan ang temple? Anong address? Jerusalem, Israel, hindi na ho doon. Nandito na yun. Mababasa niyo ba? Hindi nyo ba alam ng inyong mga katawan ay templo ng banal na Espiritu na nasa inyo, na inyong tinanggap mula sa Diyos at hindi na kayong may-ari ng inyong mga sarili. Binili ka ng Panginoon ng kanyang dugo, ang sabi sa verse 20. Kaya ikaw ay pag-aari ng Diyos at ikaw ay tinatahanan ng Diyos. Hindi ang Diyos is squatter sa'yo. Bayad ka, binili ka ng kanyang dugo, kaya siya'y nakatahan sa'yo ngayon. Kung siya'y natagpuan mo sa buhay mo. Natagpuan mo na ba siya sa buhay mo? Naisubo mo na ba ang buhay mo kay Kristo? Naniniwala ka ba na siya ang bumili sa'yo? Binayaran ka ng kanyang dugo, tinubos ka ng kanyang banal na dugo sa krus ng Kalbaryo. That changed my life. That changed the life of the woman in the well. Na pagkatapos niya makilala ang Panginoon, nagbago siya ng buhay. At kanyang ikinuwento ang kanya nakilala si Jesus. At nagsimula siyang mangarap tungkol kay Jesus. At ang sabi po doon sa preceding verses, anyone, He brought all the city to Jesus Christ. May I have your eyes on me now? If you have met Jesus Christ, you are no longer the same person as you were. You are supposed to be a changed person. Have you met Jesus Christ? You are supposed to be a changed woman and a changed man. You were not the same as you were before. I met Jesus Christ when I was 18 and I was no longer the same. Amen? Pag wala nagbago sa'yo, hindi mo pa natagpuan ng Panginoon. Baka ngayon. Baka ngayon. Baka ngayon. Alam niyo ba, meeting Jesus Christ is not just to be a worshiper of Jesus Christ. May have your eyes. Meeting Jesus Christ, believing in Him and surrendering your life to Him will determine your destiny in eternity. Ang sabi ng Panginoon, sino mang sa akin na sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Wow. Sumasampalataya ka ba? Inakap mo na ba si Jesus bilang iyong Panginoon tagapagligtas? You are not just a worshiper. You are on your way, wow, to heaven. Kaya sa mga taong sumalataya sa Panginoon, hindi nang takot mamatay. Wow. At kapag wala ka ng katakutan sa kamatayan, isa ka na sa pinakamatapang na tao sa mundo kasi wala ka ng katatakutan. Because ang number one na kinatatakutan ng tao ay kamatayan. At ang mga tao ay alipin ng fear, the fear of death. Di ba? Pero kung nakilala mo ang Panginoon, wala ka ng fear of death. Sa mga lalaki, fear of wife na lang. Amen, John? Fear of wife? Oo, yung wife mo, baka masing ka dyan. Joke lang, joke. So wala na tayong fear, amen? That's why worshipers of God are free people to honor God. Free to be who they are supposed to be. To worship God freely. Where? In the temple? Yes. Where's the temple? Here. In your heart. That's why you can worship anywhere, anytime. Wow! Grabe ang New Testament. Hindi pwedeng gawin ng Panginoon ang templo nasa Israel. Abay, sasampatayo ay ang layo! Wala nga tayong pamasahe, kaling Cavite, papunta rito, hirap nga. Punta pa ng Israel. Okay, so, purihin ng Panginoon, we can worship anytime, anywhere. Pero ito pong ganitong klase ng gathering is mandated by the Bible. Gusto ng Panginoon gano'n tinatawag na corporate worship. Iba po yung personal worship, iba po yung corporate worship. Amen? Okay, so ngayon, nais ko pong dalhin sa inyo ang tatlong importanteng elemento ng pagsamba. Wow! Alam ko ready kayong pakinggan to. Pero I hope yung mga bago nandito, may God bless you to understand the message. Kasi medyo heavy ng konti ito eh. Okay.
Amen? Are you ready to receive the message from the Lord? The three important elements of worship. Grabe talaga ito. By the way, sa New Testament, ang worship po ay nagbago ng name. May ibang name ang worship sa New Testament. You know what? Sino yung nakakatanda ng message ko last time? 3 weeks ago. Pastor naman, last Sunday nga, hindi ko na alam eh. 3 weeks pa. Well, yung message ko, ano yung isang word na ginagamit pag sinabing worship sa New Testament? Andito siya, oh. Alam mo, tutuwad ka dyan sa sarili mo. Okay, sa New Testament, 1 John chapter 1, verse 3. Okay. And 6. Dalawa yun eh. Okay, ready na kayo? That which we have seen and heard declare we unto you, that ye also may have fellowship with us. That ye may have fellowship with us, and truly our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Ano yung term na ginagamit sa pagsamba sa New Testament? Wow! Fellowshipping with the Father. Fellowshipping with Jesus Christ. Kasi ang term po sa New Testament, God is now the Father introduced by Jesus Christ. Not focusing on God, but focusing on the Father. Para mag-family tayo. Tatay mo na ngayon ang Diyos. At si Kristo sa Biblia, Hebrews 2, 11 to 14, kung babasahin mo, hindi natin titinan, kapatid mo si Jesus. Wow! Marami hindi nakakalam yan. Kaya nga tayo naging anak ng Diyos eh. We have the Spirit of Jesus Christ in us. Okay? So the word fellowship is koinonia in Greek, which means communion. And communion means a union of common personalities. Wow. Common union. Communion is a union of common things. It's a union of common people. Kaya tayo may fellowship dito, we have common important thing between us, right? Kaya meron tayong tinatawag ditong fellowship. Now, to fellowship with God, anong ibig sabihin noon? Meron tayong common thing with God. So, the first element, number 1, for the three important elements, hindi ko ito po matatapos, depende po sa oras mamaya, pag alas 2 na, tatapusin ko na po. Okay? Joke lang, okay. So, ganito po yun. Number 1, the necessity of identity. Napakahalaga po niyan sa worship. Okay? Pangalawa, the clarity of intention in fellowship. The clarity of intentions. And then pangatlo, the priority of intimacy. So dito po natin malalaman kung ano po talaga ang pagsamba, anong intensyon, ng pagsamba, ano yung identity para sa tunay na diwa ng pagsamba. Pag wala kayo ng tatlong to, kulang po ang worship nyo. Okay? Number 1, the necessity of identity. Mahalagang mahalaga na naiintindihan nyo kung sino kayo bago kayo sumamba sa Diyos. Okay? The necessity of identity. Ang tanong ito, kilala nyo ba kung sino talaga kayo? Ayaw kong pahabain itong necessity na to, pero nag-lecture po kasi ako tungkol sa identity. Matagal po yan in-lecture. Tutumbugan po natin na rin. Ang Diyos kasi ay Diyos. Okay? Meron pong pagsambang nagaganap sa langit. Wala pa tayo. Nag-i-exist na tayo sa Kanya noong time na yun, pero wala pa tayo sa consciousness. Alam po natin yan sa teaching natin. We're chosen. Okay? Gusto kong tingnan nyo ang another term ng pagsamba. Okay? Meron pong nagaganap na fellowship o pagsamba sa langit. Wala pa ang nilikha. Wala pang mga anghel. May nagaganap ng pagsamba sa langit. Walang anghel, walang tao. Sinong sumasamba? Wala namang tao, wala namang anghel. Okay, tingnan po natin sa John chapter 17.
John chapter 17, verses 1 and 5. Kanina binanggit ko po sa inyo, ang pagsamba ay fellowship. Fellowshipping with the Father and the Son. When you fellowship with God, you worship Him. Banding ang tawag. Yan po ay aking binigang diin nung ang Panginoong Kristo ay pumunta sa bahay ni Mary at saka ni Martha, at si Mary po ay umupo at nakipag-usap sa Panginoong Kristo. Nakipag-what? Banding, nakipag-fellowship. So matid sabi, kaharap niya ang Panginoon, worship. Binigay niya ang kanyang attention sa Panginoon. Kaya nagkaroon ng worship, fellowship, or banding. Okay? So another term na maintindihan nyo, na medyo delikado ng konti, pag hindi nyo naintindihan ng paliwanag ko, okay? Sa John chapter 17, verses 1, ang sabi po dyan, basahin po natin, sabay-sabay, these words spake Jesus and lifted up His eyes to heaven and said, Father, the hour is come, glorify Thy Son, that Thy Son also may glorify Thee. Verse 5, and now, O Father, glorify Thou me with Thine own self, with the glory which I had with Thee before the world was. So kaya po sinabi ko sa inyo, may nangyayaring pagsamba, wala pa ang sanglibutan, kasi ang ibig sabihin ng pagsamba is to glorify. Hello? To fellowship, to glorify. Anong another term sa worship? Another term. Another term. Glorify. Bigyan ng kapiyan. The word is glorify. When you exalt God, you glorify Him, you worship Him. Tama po ba? When you exalt God, you glorify Him, you magnify Him. The word is glorify is to magnify, to recognize Him. Okay, so paalala po sa inyo, tatanungin ko po kayo, ang ibig sabihin ng salitang glory, pag sinabing glory, may dalawang words po doon. Glory means, number one is recognition or beholding. I glorify you, I recognize you. I recognize your what? The expression of who you are, your being. The word glory is weight, being God. The attributes of God is His weight, His glory. Ano ibig sabihin ng glory? Jobber? Ha? Ano yung sabihin ng glory? Ulitin ko ha. To glorify is to recognize the being of God. The expression of God. The manifestation of God. The recognition of the manifestation. Pag sinabi po natin, sinabi ng Bible, 1 Corinthians 10:31, whatsoever you do, do all to the glory of God, whether you eat or drink. Ibig sabihin nun, nare-recognize mo ang Lord, nagbibigay ng pagkain sa'yo, pinapasalamatan mo siya as a token of recognition. At yung pagkain niya sa manifestation of His goodness. Nagbigay ng pagkain sa'yo, nagbigay ng pera sa'yo, nagbigay ng trabaho sa'yo. Lord, praise God, Lord, I thank you. I honor you, Lord, for the good things you gave me now. You glorify God. Paano mo gini-glorify yung Panginoon pag kumakain ka? Lord, bawat sinusubo ko, galing sa'yo. Lord, bawat lakas ng pag-angat ko ng kutsara sa aking bibig, galing sa'yo yung lakas na yan. Meron pong minsan, hindi na po kayang kumain, sinusubukan na lang. Di ba? Lord, salamat, nakapagligo ako ngayong umaga. Meron pong iba pinapaliguan, hindi po kayo maligo. Tama po ba? But they're still bound to thank God. So, to glorify God is to what? Recognize the manifestation of Him. When He manifests, okay, there is the glory of God. When you recognize, you glorify Him. Now, how can you glorify God? Not only to recognize Him, but also to bring Him out of you. There's another meaning of glory. When I bring out God out of me, when I demonstrate my godliness out of me, I glorify God.
Because glory is the expression, the manifestation of God. Gusto ko maintindihan po yan kasi mahalaga po yan sa worship eh. Doon po sa point ko, the necessity of identity. Gusto ko maintindihan yung word of glory kasi worshiper kayo ni God eh. Pag hindi nyo naintindihan yung glory, walang worship na mangyayari sa inyo kasi hindi nyo naintindihan. Aawit-awit lang kayo pero wala naman. Nananalangin kayo pero wala din kasi hindi nyo naintindihan yung word of glory. Now, you know what's glory? Jar, what's the meaning of glory? Ulit ko muna. Say something about glory. You are taught when you are still small about how to glorify God. Now, what's glory? Oh, baka ko tanongin. Ano ba yun? Ulitin ko for another time. Glory literally means the weight of God, the value of God, the being of God. And when you glorify God, you recognize the being of God, the manifestation, any manifestation of God. You glorify Him when you recognize Him. When you manifest God, you glorify Him. Amen? Okay, ngayon, anong kinalaman ng fellowship? Balikan natin sa John 17:5. So maliwanag mo po ba sa atin ng glory, Ricky? Okay na ba? Ha? Ano yung sabihin ng glory? Sagot kayo para hindi tayo balik-balik, ha? Ayaw ko kayo nakikinig lamang dyan, lumalampas sa inyong tenga ang inyong naririnig, mahirap yon. Hindi kayo makakamove on, okay? Ano yung sabihin ng glory, Zen? To recognize Him about what? The value and the manifestation, any of His value, any of His being. Amen? Hindi na akong tatanong, ha? Baka maubos ang katatanong eh, no? Meron po kasi nagsisisigaw ng Hallelujah! Hallelujah! Tinanong ko, alam mo yung sabihin ng Hallelujah? Uy! Ang tagal niya nag-aaral, hindi naiintindihan. Ano yung sabihin ng Hallelujah? Hindi ko rin alam eh. Ano ba yan? Hallelujah. Hallelujah means praise. Yah means God. Yahweh. Hallelujah. Praise God. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Okay? Yah. Glory to God. Yah is Yahweh. Okay? Okay, so, are you picking up the message? So, yung nangyayari po sa verse 5, glorify thou me with thine own self. Ibig sabihin, Lord, I recognize you, your value, your being. Okay? I recognize your value, your being. Wala pa man ang sanglibutan. Ito po yung ibig sabihin po ng verse na to, ha? Tatanungin po ulit kayo. Ibig sabihin po ng verse na to, they fellowship one with another before the world began. They were fellowshipping one with another. Mark? Okay. Ibig sabihin nun, they glorify each other. Slow. The triune God, the Father, Son, and the Holy Spirit, they were having fellowship before the world began. So fellowship is glorifying each other. They were having bonding. They were worshiping each other. They were recognizing each other's value. Amen. Picking up the message? Yung triune God, they worship each other. Meaning, they fellowship one with another. Meaning, they magnify one another. They glorify one another. Maliwanag? Okay, maliwanag naman eh. Pasensya na po kayo ha. Hindi ko kayo iniisip na slow. Di ba meron kasi sabi, ano bang akala ng pastor na ito? May hina ako? Inuulit kasi hindi po tayo pare-pareho ng pagkaunawan. Hindi tayo pare-pareho ng tagal ng pakikinig sa akin. Yung mga matagal na nakikinig sa akin, baka napipick up niyo ako. Pero yung
Ha? Glorify. Yes, another. Fellowship. Wow, good. Another. Bonding. Yes. Okay, you're ready for the next thing about worship. Okay? John 17:23. I've been dreaming of preaching from John chapter 17 long time ago. Unti-unti lang, pero ngayon medyo may konti. May konti akong tutok sa John 17. Ito yung tinatawag po ng the Lord's Prayer. Ang the Lord's Prayer, ulitin ko po sa inyo, hindi po yung Our Father. Yun ay tinuro ni Jesus para sa mga alagad. Hindi pwedeng the Lord's Prayer yon. Why? Kasi sinabi doon sa the Lord's Prayer, forgive us our sins. Wala namang sin si Jesus Christ. Okay? Ito yung the Lord's Prayer. John 17:1, makita nyo kanina. Ito yung panalangin ni Jesus bago siya ipatong sa krus the night before. He prayed this prayer. At ang sabi niya sa verse 23, mind-boggling 23, about worship, about fellowship, about bonding. Dito niyo maintindihan kung ba't napakahalaga ng word na to. Ricky. Amen, Ricky? Okay. Si Ricky, kahit wala yan, kahit hindi si Luby pwede, minsan magpapahinga yan, si Ricky akatin dyan, galing ng Cavite, tama? Tanda mo yan, ha? Nagsimula ako sa Cavite Daisy, yan umaatin muna. Ako nag-baptize dyan. Kay Ricky, okay? Galing Cavite yan. Kaya kahit wala kayo, aatin yan dito. Kaso si Luby, hindi ba aatin dito pag wala ka? Pero ikaw, pwede. Aatin ka pa rin kahit wala siya. Basta nandiyan si Daisy. Mas malayo sa inyo sila, Jong, oh. Galing ng GMA yung mga yan. Layo yan. Okay, another word for worship. Wow. I think this is something hindi naman bago, hindi lang na pagkakausapan. Tingnan po ninyo. Sa verse 23, basahin natin ha. Basahin natin ng sabay-sabay para maintindihan yung worship. Okay? I in them and thou in me. Sabi ni Jesus Christ. Ang kausap niya ay ang Ama. I in them, I in them. Diba? Ako'y sumasa kanila at ikaw ay akin. Sumasa akin ka. That they may be made perfect in one. Malalim to. Ako ay nasa kanila, ikaw ay nasa akin, upang sila maging perfect in one. Not only among themselves, but one with us. Yun po yung ibig sabihin niya. One with them. Ulitin ko. I in them. Ako ay nasa kanila. Ika'y nasa akin. Kung ika'y nasa akin, ako ay nasa kanila, sino nasa atin? Silang dalawa, ang galing. Pero may Holy Spirit pa yan, tatlo sila. Okay? Gets? Another term for worship. Tuloy natin. And that the world may know that thou hast sent me. Ito na yung cats. What's this? And, come on, read. And has loved them. You have loved them as you have loved me. Another word for worship. They worship one with another. They love one another. To love is to worship. Paano pastoryan tayo dito? Paano tayo dito? Nagmamahalan tayo. Ibig sabihin, we worship one another? Yes. Because we magnify one another. We worship the God in us, not you yourself, because we're all sinners. Because we're one with God, we worship God in us. Kaya nga kapag umaami tayo dito nang patapos na, oh, I love you with the love of the Lord, diba? I can see in you the glory of my King. I can see in you. I love you because I can see in you, God. Hello? Okay.
When we love, we celebrate the love of God. Kaya mahigpit na utos ng Diyos. Pakitingnan natin. 1 John 4:7 and 8. Beloved, let us love one another. For love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. Verse 8. He that loveth not knoweth not God, for God is love. John 13:34 and 35. Mahigpit sinabi ng Panginoon, anong commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you, that ye also love one another. Verse 35. By this all men shall know that ye are my disciples, if ye have loved one another. To worship is to fellowship, to glorify, to have bonding, and to love one another. When we love one another, we exalt one another. Kaya dito po sa Covenant, sa membership natin, ang aking pong iginigiit dito na ating pinag-uusapan, ay mamahalin kita katulad ng pagmamahal ng Diyos sa'yo. Kung paano ka tinitingnan ng Panginoon, ganun kita titingnan. Hindi ako perfect, pero sisikapin kong mahalin ka katulad ng pagmamahal ng Diyos sa'yo. Kasi iniibig niya tayo katulad ng pag-ibig niya kay Kristo. So gusto ko lang linawin sa inyo ang ibig sabihin ng term ng worship. To love one another is to worship God in one another. The glory belongs to God. Right? Okay. We always say, the glory belongs to God alone. Sang verse matatagpuan nyo sa Old Testament? 2 verses po yan. Isaiah 42, verse 8. I am the Lord, that is my name, and my glory will I not give to another, neither my praise to graven images. Okay, so follow me. Kunti na lang to. Hindi ko ibibigay ang glory ko na yan. Nobody deserves that glory except me. And there's another entity, the fourth entity with worship. The fourth entity in worship is this one. The fourth element, kung saan niya nilipat ang kanyang glory. Balik tayo sa John 17:22. Come on. Open your eyes wide. Come on. Come on. Come on. Open your ears. John 17:22. I-glorify mo ako, Lord, katulad ng glory na meron ako sa iyo from the world began. At yung glory na binigay mo sa akin before the world began, ano nangyari? Pakibasa. Ibinigay ko saan? Sa kanila. Sino sila? Kami? Kayo lang? Sobra naman kayo. Sama niyo naman kami. Sabi ng Lord, I deserve the glory. I will not give it and share it with anyone. But because we are one with God, we are co-sharer of the glory. Woo! The necessity of identity. God gave Himself and dwelt in you. That's why you are the temple of God. You have God in you. You have the glory of God in you. And that is a requirement to fellowship and to worship God. Because our identity and His identity are one. Woo! Now, dapat mahalaga ang identity natin. And that is the reason why maintindihan niyo mga kapatid. Genesis chapter 1 verse 26.
pinpoint number 1 lang ako. No? I-touch ko lang ng konti yung point number 1 statement for point number 2, 1 statement for point number 3 kasi mahalaga po yung maintindihan nyo rin. Okay? Baka sakaling yung meron dito na hindi maka-attend sa Sunday, nabanggit ko yung 3 message ko. Yung 3 points sa message ko. Ang sabi po dito, and God said, let us make man in our image, after our likeness. Okay? Dalawa po yung babanggitin nating word dito. Nilikha niya ang tao sangayon sa kanyang wangis at sa kanyang likeness. Dalawa po yung ibig, magkaiba po ibig sabihin yan. Anong purpose? Bakit ang tao originally ay nilikha ng Diyos sa kanyang wangis, sa kanyang likeness? Likeness is more of an attitude and behavior. Image is a representation, the exact representation of himself. Likeness. Katulad, hindi lang kamukha. Malalim po yung word na katulad. Pag sinabing kamukha ka ng iyong ama, yung mukha ang pinag-uusapan. Pero pag sinabing katulad ka ng iyong ama, kasama ko galing. Kaya ka pala ganyan eh. Ganyan yung tatay mo eh. Okay. Bakit po tayo nilikha ng Diyos sang-ayon sa kanyang uri? Kauri tayo ng Diyos. Yun ang tamang term. Lumikha siya ng kanyang kauri. Hinugot tayo sa Diyos. Kaya tayo, sa New Testament, ay ini-introduce ng mga anak ng Diyos tayong sumampalataya kay Jesus. Dahil nung una pa man, galing na tayo sa Kanya, hinugot tayo sa Diyos. Hello? May I have your now attention for this question. Bakit ka nilikha ng Diyos sang-ayon sa kanyang wangis? Merong cake na dumating, ibigay mo yung isang cake sa makakasagot. Bakit ka nilikha ng Diyos sang-ayon sa kanyang wangis? God extended His image, His likeness, His kindness in us. Kumuha ng dirt, lupa. Wala pang buhangin no kasi wala pang construction eh. Lupa. Nilipat niya ang kanyang image doon sa lupa na yan. Lupa lang yan. Pero ang value niyan, nilipat ng Diyos ang kanyang glory doon sa lupa. Yung kanyang glory ay inilipat sa lupa upang magkaroon ng tinatawag na relasyon, worship, fellowship. Because God cannot fellowship with animals. Angels are not there to fellowship with God. Angels are created by God to be our servants. They salute us. Michael can salute us because we are princes and princesses of the Most High, of the kingdom of the Most High God. They are our servants. They are here with us. Kapag namatay ka, they are your escorts going to heaven. They are ministering spirits. But the fellowship is exclusively only of His own kind. Kaya ang identity, napakalaga, dapat maintindihan mo, you and God are one. For worship, the necessity of identity. Ako at ang Diyos ay isa. Mga kapatid, nasira yan gawa ng kasalanan, di ba? Na-damage yung identity natin. Kawangis ng Diyos, naging kawangis ni... Pakilakas, huwag kang mahiya. Naging kawangis ni... Nung magkasala sa Ebat Sadan, naging kawangis ni... Parang ang hinahin mong tanggapin. Hoy, hindi tayo galing sa unggoy. May lahing satanas lang tayo, mas malalim. We are not animalistic, we are satanic in nature. Kaya puno tayo ng yabang. Ang tao by nature, mayabang mo yan, iba't iba ng degree. Pag hindi ka tao, wala kang yabang.
Pero kung tao ka, may yabang ka sa katawan mo. Tandaan mo yan. Iba't iba ng degree lang yan. Yan ang tatak ng Satanas sa buhay ng tao. Yabang. Likas na sinungaling ang tao, baka akala niya. Sino dito hindi nakapagsinungaling? Sino dito hindi nakapanguhan ng hindi kanya? Sino hindi nangodigo nung nag-aaral pa siya? Sino? Naalala ko yung kapatid ko, kilalang marunong sa klase. Kinopyahan ng katabi, pati pangalan, kinopya. Sobrang salita. Okay. Ladies and gentlemen, this is now the restoration of the New Testament into fellowship. 2 Corinthians 5:17 is the restoration of our identity. Mahalaga po itong 2 Corinthians 5:17. Ito ako magtatapos. Babanggitin ko ng konti yung second and third point ko para makumpleto ng konti. Pero babalikan ko po yung susunod para mas maging malinaw. Para maging totoo po ang ating worship. Kasi hindi po pag itong tatlong elementong to, pag wala po ito hindi malinaw, wala kayong totoong worship. There is no worship. Now, are you back with your identity with God? Bumalik na ba ang image ni God sa'yo? Okay? 2 Corinthians 5:17 means so much. You have your attention na. Tayo maglulupasay dito. Ay, oo nga pala. Sorry. Okay. Kapag tinanggap mo ang Panginoon, sabi sa Biblia, ikaw ay nakipagkaisa kay Kristo. Okay? Pero hindi natin naiintindihan niya ng lubos eh. Yung word na nakipagkaisa, yun po yung term sa pagkakasal. Pag-iisang dibdib. Kaya ang sabi sa Biblia, he shall leave his father and mother, and they two shall be joined, and they two shall be one flesh. They are no more two, but one. Ibig sabihin nun, kapag sinuko mo ang buhay mo kay Kristo, sumampalataya ka sa Kanya, nagkaroon ng union kayo ni Kristo as one. You are one with Jesus Christ. Pwedeng naniwala ka, tumanggap ka, pero hindi naman totoo kasi wala sa puso mo yun. Pero kung totoo kang nagsuko ng buhay mo kay Kristo, magiging ikaw at si Kristo iisa. Hello? Sa ngayon sa batas, ang pag-aari ng asawa mo ay pag-aari mo na rin. And you are now entitled to use the name of your husband if you are the wife. May tinatawag tayong conjugal property. Conjugal ownership na tinatawag. Are you with me? Kung anong meron si Jesus, iyo. Hello? Kung anong meron si Jesus, iyo. Kasi si Jesus at ikaw ay iisa. Sorry po ha, sa Christianity walang prenuptial. Kung ano ang kayamanan ni Jesus, kayamanan mo rin. Pero I will not talk about kayamanan ni Jesus. I will be talking about His holiness. Yung kabanalan ni Jesus, kabanalan mo rin. So I would like to end with these verses. Romans chapter 4 verse 11. Yeah, you may start para talagang matapos na pa. Yung saan matapos eh. Yan dyan na kayo. Tapusin na lang natin ito. Okay.
Code kasi yun. Dito ako magtatapos sa code run. And he received the sign of circumcision about Abraham, a seal of righteousness of the faith which he had been being uncircumcised. Dineclare po ng Panginoon si Abraham in chapter 15 as righteous, hindi pa siya nasa-circumcise. Yung circumcision, yung pagtutuli po as a token na ikaw ay nananampalataya sa Diyos sa lumang tipan. At ang sabi doon, that the righteousness might be imputed unto them also. Okay? So ito po yung point niyan, verse 22. Verse 22. Verse 22, Romans 4:22. And therefore it was imputed to him for righteousness. The word imputed ay to account. Okay, verse 23. Now it was not written for his sake alone that it was imputed to him. Verse 24. But also for us, sa atin din, to whom it shall be imputed if we believe on him that raised up Jesus our Lord from the dead. Yung kabanalan ni Jesus, yung kabanalan at katuwiran, ililipat sa iyo kapag sumampalataya ka kay Jesus, na siya yung binuhay ng Panginoon mula sa mga patay. Okay mga kapatid, ito yun. Ang identity po natin ay binanal ng Diyos. Yun ang pinaliwanag ko sa iyo kanina. Hindi po natin kayang banalin ang ating sarili, kahit bigyan ka pa ng 1 million years ibabaw ng lupa. Ang nagbabanal sa atin, maliwanag po sa Biblia, I will be dealing with that next time. Eh walang iba kundi ang Diyos. Siya gumagawa ng kabanalan mo, hindi mo kaya yun. Imposible yun. Kaya mga tao nagsisikap maging banal at ayusin ang buhay sa sariling laman at karunungan, they all will fail. But if you will believe in Jesus Christ that He is your righteousness, it is by believing in Christ that you will be sanctified. To have the identity of Jesus Christ in you. The holy identity is given freely by Jesus Christ. If we will put our faith in Him, you will be declared the righteousness of God in Christ Jesus. That's why the fellowship can now be restored. Fellowshipping, bonding, glorifying, honoring God. And God will honor you and exalt you. Hindi ko lang pwede ibigay pa mga verses next time. Jesus exalts the Father exalts Jesus. Jesus exalts us, the Father exalts us. God has to glorify us because we are one with Him. When God glorifies you, He glorifies Himself. When you glorify God, you glorify yourself. Amen? When you bless Jesus, Jesus bless you. Because we are one with Him. Worship is to glorify God. And God glorifies us. Amen? Now, bakit hindi nangyayari ang kabanalan mo? You don't believe that you are holy. The Bible tells you that you are holy. At hindi mo pwedeng paghirapan ang kabanalan mo kasi libre yan. All you have to do is to believe that you're holy and start walking holy and meditate your holiness every day. Because of Jesus Christ, it's not because of you. Kaya maraming hirap pagpakabanal. Ang hirap alisin ang bisyo. Ang hirap iwanan ng kasalanan because you're doing it in your own flesh and you don't know that you're already holy. I have so much verses about that next time. We are holy. And our identity is holy. That's why we can fellowship with the Holy One. God, without holiness, the Bible says no one shall see the Lord. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. And purity is not out of us. Purity is a product of our faith and surrendering our life to Jesus Christ. And He is our holiness. We are now free to worship God. Because worshiping God is glorifying Him, His holiness. Because He is holy and we are to be holy. Next Sunday, I'll be focusing on intention and on intimacy with God. Tayo pong lahat ito muna.